Hello, kamusta tayong lahat? I exalt the name of the Almighty Father. He is just, He is righteous, He is holy, He is loving, He is kind, He is meek. And so, we must be like our Father. We must be like Jesus Christ. Through the power of the Holy Spirit, His fruits and gifts. That's the reason why Jesus Christ sent to us the Holy Spirit, to be like Him and to be like our Father. So si Jesus Christ, siya ang nagbabaptize sa atin ng Holy Spirit. Kaya nga diba, sa Ezekiel, nung binasa natin, na kay Jesus Christ yung fire from the cherubim binigay kay Jesus Christ. At si Jesus Christ ngayon ang nag-spread all over the world. Dito sa Psalm chapter 24, basahin natin, no? The earth is the Lord's and everything in it. Kanino itong mundo? Kay Almighty Father. At lahat ng mga nandito sa mundo na to. The world and all who live in it. Pati na yung mga nakatira dito sa mundo na to. Kay Almighty Father. Kaya si Almighty Father ang may karapatan na magbigay sa atin ng ating birthright, ng ating inheritance, at si Almighty Father din ang may karapatan or may rights to throw the wicked people to eternal damnation. For He founded it on the seas and established it on the waters. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? The one who has clean hands and a pure heart. Sino lang ang makakasama ni Almighty Father? Makaka-ascend sa mountain of the Lord, sa Zion, sa heavenly abode of our Father, who may stand in His holy place. Sino yon? The one who has clean hands and a pure heart. Bakit clean hands? So yung mga gawa natin dapat malinis at yung heart natin dapat malinis din, pure. Who does not trust in an idol. Hindi magtitiwala sa mga graven images. Hindi sumasamba sa mga graven images. Hindi sumasamba sa mga bagay dito sa mundo na to. Or swear by a false God. At hindi nagdadasal sa mga mali or peke na mga Diyos-Diyosan. Nakalagay dito, Psalm chapter 24. Ituloy natin, ano? Verse 5, they will receive blessing from the Lord and vindication from God their Savior. Such is the generation of those who seek Him, who seek your face, God of Jacob. Bibigyan ni Almighty Father ng justice, blessings, ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Those who has clean hands and pure heart. Paano tayo magkakaroon ng clean hands and pure hearts? Wicked tayo. Magkakaroon lang tayo ng clean hands and pure hearts because of trusting in Jesus' name. Because of His precious blood. So last time we finished reading 1 Kings chapter 1. This is a 1 Kings chapter 1. Si Adonijah, he thought he'd be the next king. But the Lord
had plans. Instead of Adonijah, he chose Solomon to be the next king of Israel. Although Adonijah was older than Solomon. Kasi si Solomon, he was born in Jerusalem, while Adonijah was born in Hebron. At masaya si David na nakita niya na meron niya siyang kapalit. Ngayon, nung malaman ni Adonijah na si King Solomon na ay siya na ang naging king, natakot na si Adonijah. So, makikita rin natin dito, no, na si Adonijah, meron din siyang priest, si Abiathar. May mga commander-in-chief din siya, si Joab. So, it's like coup d'etat. Di ba pag may mga nagko-coup d'etat, dapat may leader tayo, may kasamang commander-in-chief sa military, may kasama ring religious leader. Di ba nakikita niya yan? Yung pattern. So, yung mga nangyayari ngayon sa atin, hindi na bago. There's nothing new under the sun. Nagawa na dati pa. Akala natin hindi pa nagawa, no? Kasi we are not knowledgeable. So, dito tayo sa 1 Kings chapter 2. Now the days of David drew near that he should die. Malapit na yung day na aalis na si David dito sa mundo na to. Dahil ang tao, pinanganak dito, bata, and then lumalaki, nagmamature, nakaka-experience ng trials and tribulations, nakikilala si Almighty Father. So, yun yung mga first day, second day, third day, fourth day, fifth day. No? So, si David dito, nasa 6th day na siya ng buhay niya. Although he's 70 years old, pero nasa ika-6th day na siya ng buhay niya. Malapit na siyang punta sa kanyang rest day, 7th day. Yung makumpleto na niya ang buhay niya. No, makumpleto na ang buhay na ibinigay sa kanya ni Almighty Father dito sa mundo. Malapit na. And he charged Solomon his son, saying, I go the way of all the earth. Be strong therefore and prove yourself a man. So bago umalis si David, gusto ni David na bigyan ng parting words si Solomon. Nung bago tayo pinababa ni Almighty Father dito sa mundo, flames of fire tayo, and then napunta tayo sa womb ng ating mga parents, binigyan din tayo ni Almighty Father ng parting words. Pero, nung pinanganak tayo rito, nalimutan natin, and then ni-reveal ni Almighty Father ang sarili niya sa atin at naalala natin kung sino yung tatay natin. Naalala natin kung sino yung tunay na nagmamahal sa atin at kung saan tayo totoong nakatira. Nandito tayo sa mundo to be tried and tested. Refined in silver, tested in gold. Dahil malaking treasure ang ibibigay sa atin ni Almighty Father, kaya pinipili ni Almighty Father or sinisift niya or sinasala niya yung mga souls na babalik sa Kanya. Ayaw na niyang mangyari ulit yung nangyari sa mga fallen angels. Kasi yung mga fallen angels, ginawa ni Almighty Father yun, nasa heaven na sila.
hindi sila nakaranas ng trials and tribulations. Kaya lumaki agad ang ulo nila. Prideful agad sila. Dahil nakakuha sila ng power and abundance and all that is wonderful galing kay Almighty Father. Tapos, they betrayed the Almighty Father. Ayaw na ni Almighty Father mangyari ulit yun. Kaya nandito tayo ngayon sa mundo na to to be tried and tested para malaman ko sino ang worthy to be with Him for all eternity. So, nagbibigay ng parting words dito si David. I go all the way of the earth. I go the way of all the earth, sorry. Be strong, therefore, and prove yourself a man. Magpakalakas ka at ipakilala mo or pakita mo na totoong lalaki ka. Kasi nga alam ni David na mahirap ang buhay dito sa mundo. Alam ni David. Be strong. Alam niyang maraming trials and tribulations. And prove yourself a man. So tayo, kinakausap tayo ni Almighty Father to be strong. And to prove na tayo ay mga anak ni Almighty Father. Verse 3, and keep the charge of the Lord our God. Lagi mong tatandaan. To walk in His ways, to keep His statutes, His commandments, His judgments, and His testimonies. Lagi mong tatandaan yon na maglalakad ka ayon sa kung ano ang gusto ni Almighty Father. Pati yung kanya mga statutes, yung mga bilin ni Almighty Father, gawin mo. Yung mga commands niya, yung laws niya, yung judgment niya, yung testimonies, yung mga binibigay niyang mga words of wisdom sa'yo, yung mga paalala, sundin mo lahat ang sinasabi ni Almighty Father. Yun ang bilin ni David kay Solomon dahil alam na ni David. Natuto na si David. As it is written in the law of Moses. Tayo natututo na ba tayo? That you may prosper in all that you do and wherever you turn. Bakit susundin lahat ng mga statutes, ang laws, ang ways of the Almighty Father, yung commandments, yung testimonies? Para mag-prosper tayo sa lahat ng ating mga gagawin. At kahit na anong gagawin natin, maayos ang buhay natin. Susunod tayo kay Almighty Father. Magpapakumbaba tayo sa Kanya. Verse 4, that the Lord may fulfill His word which He spoke concerning me, saying, if your sons take heed to their way, to walk before me, in truth, with all their heart, buong puso, no? And with all their soul, He said, you shall not lack a man on the throne of Israel. Hindi ka mawawalan ng tao, hindi ka mawawalan ng anak sa throne ng Israel. It will be forever. Kaya importante yung heart, yung soul. Bakit importante yung heart? Kasi yung heart natin, siya nagsusupply lahat ng dugo sa buong body natin, ano? Siya yung nagpapump lahat. So, lahat dumadaan sa heart. Pagdating sa heart, pupunta sa brain, sa utak, and then pupunta naman sa kung saang parte ng katawan hanggang sa paa, and then babalik-balik, no? Yung pagpapump ng heart. Kaya nga, with all their heart and with all their soul. He said, you shall not lack a man on the throne of Israel. Moreover, you know also what Joab, the son of Zeruiah, did to me, and what he did to the two commanders of the armies of Israel. So, idinagdag na ni David dito
yung betrayal na ginawa ni Joab. Ano ang ginawa ni Joab? Pinatay niya ang 2 commanders of the armies of Israel. Sino yung first commander? Si Abner, the son of Ner, na dating commander ni King Saul, na nakipagkasundo na kay David. So, pinatay ni Joab. Walang kaalam-alam si David. And Amasa, the son of Jether, whom he killed. Si Amasa, naging commander of the army of Absalom, na kinuha na ni David bilang commander ng army. At galit si Joab, kaya ang ginawa niya, pinatay niya si Amasa. And he shed the blood of war in peacetime. Nakikipagkasundo kasi si Abner of Ner. At saka si Amasa, walang kaalam-alam, no? Kaya, he shed the blood of war in peacetime and put the blood of war on his belt that was around his waist and on his sandals that were on his feet. Ano yung put the blood of war on his belt? Ano yung nasa belt niya? Ni Joab? Nasa belt ni Joab? Sword. No? Yun yung nasa waist niya, nakasabit, di ba? Usually, ang sword sa waist. And on his sandals that were on his feet. Sa paglalakad niya, yung plano niya, hindi maganda, wickedness. At itong si Joab, ginawa siyang commander ni Adonijah nang walang kaalam-alam si David. So, in a way, he betrayed David also, itong si Joab. Kaya nga, di ba sa mga valiant men sa 2 Samuel, hindi nabanggit ang name ni Joab. Instead, ang nabanggit ang name ay si Abishai at saka si Asahel and the other men, but yung name ni Joab wala sa listahan. 37 men ba yun? Valiant men sa 2 Samuel. Chapter 23. Dito tayo sa verse 6 of 1 Kings chapter 2. Therefore, do according to your wisdom, and do not let his gray hair go down to the grave in peace. Kailangan ng justice ni Abner at saka ni Amasa. Sabi dito, therefore, do according to your wisdom. Pag sinasabing according to your wisdom, kasama yung heart doon. Kasi pag knowledge, hanggang ulo lang, no? Knowledgeable ka lang. Pero you are not full of wisdom. Pag full of wisdom ka, kasama yung heart mo. Yung head mo, yung utak mo, pati yung heart mo kasama. Yun ang wisdom. Pero pag knowledgeable ka, utak mo lang ang gumagana. Verse 7, but show kindness to the sons of Barzillai the Gileadite. Pero maging kind ka sa mga anak ni Barzillai the Gileadite, and let them be among those who eat at your table. Pag sinasabing eat at your table, maging mga bisita mo or maging mga friends mo sila. For so they came to me when I fled from Absalom your brother. So magkipagkaibigan ka sa kanila, makipagkasundo ka sa kanila. Eat at your table. Yun ang ibig sabihin nun. Maging friend mo sila. Dahil hindi nila ako binetray. Tinulungan nila ako when I fled from Absalom your brother. Verse 8, and see, you have with you Shimei the son of Gera, a Benjamite from Bahurim, who cursed me with a malicious curse in the day when I went to Mahanaim. But he came down to meet me at the Jordan, and I swore to him by the Lord, saying, I will not put you to death with a sword. So, natatandaan natin si Shimei, no? Si Shimei, siya yung he cursed David. Dahil galit si Shimei kay David. So, sabi ni Shimei, buti nga nangyayari sa'yo yan. Na yung anak mo ngayon, na si Absalom, he betrayed you. But, nung bumalik na si David sa Jerusalem, nagmakaawa na si Shimei. Humingi na ng tawad kasi natakot na siya. Dahil
binalik na kay David ang kingdom, no? Ang kingdom of Israel. At nagpangako si David na hindi niya papatayin si Shimei, although he maliciously cursed David. Verse 9, now therefore do not hold him guiltless, for you are a wise man, and know what you ought to do to him, but bring his gray hair down to the grave with blood. Do not hold him guiltless. Kasi nga, may tendency na i-betray din siya. So, kailangan ni Solomon ng clean slate. Dahil may mga tao na pwedeng mag-betray sa kanya. Gaya nung nangyari kay David. David started on a clean slate. Tinanggal lahat ni Almighty Father ng mga tao na may tendency na i-betray si David. Ngayon, tinuturuan ngayon ni David si Solomon. No? Kasi kung ang isang tao nagawa na niya yon once, may tendency na magagawa pa rin niya ulit-ulitin yon. Kaya nga, di ba sa politics, hindi ka pwedeng magtiwala kasi nga lahat palipat-lipat ng party. Hindi malaman kung sino ang pwedeng pagtiwalaan, no? Verse 10, so David rested with his fathers. So dito sa verse 10, ito na yung rest day ni David or Sabbath day ni David. So David rested with his fathers. Sumama na siya sa kanyang mga ancestors. Umuwi na siya kay Almighty Father and was buried in the city of David. So ito na yung 7th day of his life, yung rest na. Kaya nga 'di ba sabi ni Almighty Father na ingatan ninyo yung rest day. Bakit iingatan natin yung rest day? 'Di ba nasa 10 commandments 'yon? Ano nga ba yung 10 commandments? Thou shall not thou shall 10 commandments. You shall keep the Sabbath day holy. Paano natin makikip na yung Sabbath day ay holy? Some people ginawang Sunday ang Sabbath day, but ang totoo, ang ika-7th day ay Sabbath day, Sabado, Saturday, no? Pero regardless kung anong araw yon, ang importante, keep the Sabbath day holy. Paano magiging keep the Sabbath day holy? Di ba sabi ni Almighty Father, sa first day, second day, you have time to work. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. You have time to work. But on the 7th day or the Sabbath day, dapat you must keep it holy. Paano magiging holy yung Sabbath day? So, ang pag-work na sinasabi ni Almighty Father, susundin natin ang kanyang mga kautusan, yung mga kanyang mga commandments, yung kanyang mga statutes. Yun ang work na sinasabi ni Almighty Father. Hindi yung work dito sa mundo na nag-iipon ka ng kayamanan. Nakikita ko kasi or nabasa ko sa internet, no, may mga tao na nalulungkot sila pag Sunday hindi sila nakakapunta daw ng congregation to attend service. Hindi dapat sila malungkot. Dahil ang importante, naglalakad tayo everyday sa kung ano ang ways of our Father. Para sa ating ika-7th day or Sabbath day, sa pag-uwi natin sa tatay natin, yun ang Sabbath day na, pag-uwi natin sa tatay natin, it is holy. Bakit holy? Nandun tayo sa tatay natin. Yun ang Sabbath day, ha? In-explain ko.
Kasi hindi naiintindihan ng iba. Bakit ko naiintindihan? Nasa Bible. Babasahin natin, iintindihin natin, hingi tayo ng guidance from the Holy Spirit. Kaya laging inuulit-ulit, di ba? Rest day. He will rest with his ancestors. Tapos sabi ni Almighty Father, you will rest on the 7th day. So, di ba laging inuulit-ulit ang rest day? Rested with his fathers. So, ano yung rest day? Yung rest day, yung 7th day, ika-7th day ng buhay natin, uwi tayo sa tatay natin. Yun ang rest. Verse 11, and the period that David reigned over Israel was 40 years. So, over Israel, a total of 40 years nag-reign as king si David. 7 years he reigned in Hebron. And in Jerusalem, he reigned 33 years. So, it's a total of 40 years. Verse 12, then Solomon sat on the throne of his father David, and his kingdom was firmly established. Na-establish na yung kingdom ni David. Ni Solomon, nung nakaupo na si Solomon sa throne ni David. At alam natin na si Solomon dito, wala pa siyang asawa. So, si Bathsheba, meron din siyang sariling upuan. Siya yung queen mother, no? Kasi wala pang asawa rito si Solomon. And, nung nagkaasawa si Solomon, sobrang dami naman. So, sino na ngayon susundin na maging queen, di ba? So, ituloy muna natin, no? Verse 13. Now, Adonijah, the son of Haggith, came to Bathsheba, the mother of Solomon. So she said, do you come peacefully or peaceably? Makikipagkasundo ka ba sa akin? Maayos ba? Kaya ka nagpunta sa akin? Ang sabi ni Adonijah, peaceably. Oh, tahimik lang ako rito. I come to you in peace. Verse 14, moreover, he said, I have something to say to you. And she said, say it. Meron akong sasabihin sa'yo, sabi ni Adonijah kay Bathsheba. Sabi naman ni Bathsheba, sige, sabihin mo sa akin. Verse 15, then he said, you know that the kingdom was mine. Alam mo na yung kingdom sa akin talaga dapat yun, di ba? Ang yabang, di ba? And all Israel had set their expectations on me. Ako na ang in-expect nila na magiging king. That I should reign. However, the kingdom has been turned over. Pero yung kingdom, it was turned over, hindi napunta sa akin, and has become my brother's, napunta sa kapatid ko. For it was his from the Lord, dahil ibinigay sa kanya ni Almighty Father. So tayo, kahit anuman ang gawin nating desisyon sa buhay, kung hindi payag si Almighty Father, wala tayong magagawa. Kaya sa lahat ng bagay na gagawin natin, Lord, is it your will? Itatanong natin sa tatay natin. Verse 16, now I ask one petition of you. Sabi ni Adonijah, do not deny me. May request ako sa iyo, wag mong aayawan na. And she said to him, say it. Sige, sabihin mo sa akin, ano ba ang request mo? Verse 17, and then he said, please speak to King Solomon, for he will not refuse you. Pwede pakiusapan mo yung kapatid ko, si King Solomon. At alam kong hindi kanya aayawan dahil nanay kanya, diba? So si Solomon, siya yung pangalawang anak ni Bathsheba kay David, kasi yung firstborn son of David and Bathsheba died, no? Nabasa natin yun, diba, sa 2 Samuel? Yun ang isa sa mga punishment of the Almighty Father. So, itong si Solomon, second son na siya ni Bathsheba kay David. Pero si Solomon, meron pa siyang other brothers and sisters kay Bathsheba. Na ang tatay ay si David din. Tuloy natin, that he may give me Abishag the Shunammite as wife. So, nag-request itong si Adonijah. Kasi nga, itong si Abishag, the Shunammite, maganda siya. Hindi naman siya natabihan ni
David. Wala namang nangyari sa kanilang intercourse, kundi servant si Abishag, nag-a-assist siya, katabi siya sa pagtulog para lang uminit ang katawan ni David. Hindi naman uminit-init. Hindi naman uminit-init, no? Ba't hindi na nalagyan ng makapal na wool ang katawan ni David, no? Kasi akala nila, iinit pa ang katawan ni David kasi Abishag the Shunammite. So, hindi naman na-consummate yung pagiging concubine ni Abishag. So, nirequest ni Adonijah nagkunin si Abishag bilang isang wife. Pero, kung ito ay nakatabi na ng tatay mo kahit walang intercourse, hindi mo nire-respeto yung tatay mo. Kasi nakatabi na ng tatay mo yun eh. No, yun ang ibig sabihin dito. Kaya nga itong si Solomon, nagalit siya. Basahin natin na verse 18. So Bathsheba said, "Very well, I will speak for you to the king." Sige, sasabihin ko sa king. Na yun ang request mo. Verse 19. Bathsheba therefore went to King Solomon to speak to him for Adonijah, and the king rose up to meet her and bowed down to her. So, nagbigay po guys si Solomon sa kanyang nanay. Kasi queen mother no? Bowed down to her. Kahit na King Solomon na, si Solomon, kahit na king na siya, nire-respeto pa rin niya yung nanay niya. And sat down on his throne and had a throne set for the king's mother. So, nilagyan ni King Solomon ng throne yung nanay niya, katabi niya. Ang sweet naman ni King Solomon. So, she sat at his right hand. So, magkatabi ngayon. Ang may throne si King Solomon, may throne din si Bathsheba. Katabi niya yung nanay niya. Magkatabi sila ng anak niya. Dahil nga walang asawa si Solomon. Verse 20. Then she said, "I desire one small petition of you." So, nakiusap na si Bathsheba kay Solomon. Meron akong isang petition sa'yo. May request ako sa'yo. Do not refuse me, pero wag mong aayawan, ha? Wag mong aayawan, ha? Sabi ni Bathsheba. And the king said to her, "Ask it, my mother, for I will not refuse you." Sige, sabi mo sa akin, nanay, mommy, mom. Hindi ko aayawan yung request. Verse 21, so she said, "Let Abishag the Shunammite be given to Adonijah your brother as wife." Ibigay mo si Abishag, yung Shunammite, na dating katabi ng tatay mo, kay Adonijah. Kasi gusto niya maging asawa, yun eh. Verse 22, King Solomon answered and said to his mother, "Now why do you ask Abishag the Shunammite for Adonijah?" Inis si Solomon, bakit may bibigay si Abishag kay Adonijah? Ask for him the kingdom also. Kung ibibigay mo si Abishag na nakatabi ng tatay ko ay king pa, lalabi magiging abusado si Adonijah. Baka mamaya pati yung kingdom kunin pa rin niya. Yun ang ibig sabihin. Kung yung si Abishag nga na nakatabi ng tatay ko, no? Or nakatabi ng tatay ni Solomon, nakatabi ni David, gusto niya, mamaya ang i-request na niya yung kingdom. For he is my older brother. For him and for Abiathar the priest and for Joab the son of Zeruiah. Kasi nga, meron siyang sariling, itong si Adonijah, meron siyang sariling mga tauhan. Si Abiathar, the priest, at saka yung commander, si Joab, the son of Zeruiah. So may tendency na mag-betray si Adonijah kasi si Abishag lang na, bakit mo kukunin si Abishag? Ang daming ibang babae dyan, bakit si Abishag? So, ibig sabihin niya, si Abishag pwede nang maging queen, no?
Kasi nakatabi ng king eh, kahit walang nangyari. Kahit he did not knew her. Ibig sabihin nun. Verse 23, Then King Solomon swore by the Lord, saying, May God do so to me and more also, if Adonijah has not spoken this word against his own life. Lagot na si Adonijah. Bakit siya nag-request ng ganyan? Alam naman niya na si Abishag ay naging katabi ng tatay ni David, na king. Tapos kukunin niya. Anong ibig sabihin niya nun? Nagmamalabis na siya. Abusado na siya. Ano ang gusto niyang sunod na hihingin? Ang kingdom? Samantalang meron siyang commander-in-chief, si Joab. Meron siyang priest, si Abiathar. No? So, advance ang isip ni Solomon. So, makikita natin dito na maaga palang wise na talaga si Solomon. Verse 24, Now therefore, as the Lord lives, who has confirmed me and set me on the throne of David my father, and who has established a house for me, as he promised, Adonijah shall be put to death today. Papatayin natin si Adonijah ngayon. May tendency na manggulo yan. Bakit si Abishag pa? Marami namang babae rito sa buong Israel ang gusto niya. Kahit ilan pa ibibigay natin. Bakit si Abishag? Siya lang ba maganda? Yun ang naisip ni Solomon. Kaya ang sabi ni Solomon, Adonijah shall be put to death today. Papatay natin si Adonijah ngayon. So King Solomon sent by the hand of Benaiah the son of Jehoiada, and he struck him down and he died. So sino pumatay kay Adonijah? Si Benaiah. Si Benaiah ang tumatayo na commander of the army of Solomon. Verse 26. And to Abiathar, the priest, the king said, ngayon, ito namang si Abiathar na damay. And to Abiathar, the priest, the king said, Go to Anathoth, to your own fields. Doon ka umuwi sa inyo. Sa Anathoth, sa iyong, kung saan ka galing. Yung Anathoth, ito ay lugar sa nasakop ng tribe of Benjamin. Pero, dahil nga Levite si Abiathar, wala silang lupa, no? So nakikilupa lang sa tribe of Benjamin, sa Anathoth. To your own fields, for you are deserving of death. But I will not put you to death at this time. Ikaw deserve mo mamatay kasi you betrayed me. Pero hindi ka ngayon mamamatay. Because you carried the ark of the Lord, because you carried the ark of the Lord God before my father David. Kasi loyal ka sa tatay ko, kay David. Ikaw ang may dala-dala ng ark of God. Kaya hindi kita papapatay ngayon, pero naging binetray mo yung tatay ko, sabi ni Solomon, nung time na itong si Adonijah ay gusto niyang maging king. Kaya ito ang napagdesisyonan ni Solomon. Kasi nga gusto niyang tanggalin lahat ng mga tao na may tendency to betray him. And because you were afflicted, every time my father was afflicted, apektado ka. Pag yung tatay ko, apektado, malungkot, ikaw rin apektado ka, nakikisimpathize ka sa tatay ko. Kaya, hindi kita ipapapatay ngayon. Sabi ni Solomon, verse 27, So Solomon removed Abiathar from being priest to the Lord, that it might fulfill the word of the Lord, which he spoke concerning the house of Eli at Shiloh. Si Eli, kung natatandaan niyo, sa 1 Samuel chapter 1, kalahi ni Abiathar si Eli. Walang tumatanda sa lahi ni Eli. Bata pa lang, kinukuha na ni Almighty Father. Dahil isa yun sa mga curse. Ngayon, para matupad yung curse, mawawala yung priesthood kay Eli. Kaya nga tinanggal na nga itong si Abiathar.
para mas ma-fulfill ang word of the Lord, kasi si Almighty Father, pag nagpa-promise siya, ginagawa niya. Nakakagawa si Almighty Father ng mga paraan. No? Alam ni Almighty Father lahat, dahil si Almighty Father, He's our Creator. That He might fulfill the word of the Lord, which is spoke concerning the house of Eli at Shiloh. Verse 28, the news came to Joab. Ito namang si Joab. Kabado na si Joab. Napatay na si Adonijah, pinaalis na si Abiathar, ito naman si Joab, kabado na. The news came to Joab, for Joab had defected to Adonijah, kasi nga, kumampi siya kay Adonijah. Though he had not defected to Absalom, pero hindi siya, di ba, sumali or sumanib kay Absalom, pero kay Adonijah sumali siya. So Joab fled to the tabernacle of the Lord and took hold of the horns of the altar. Gaya ni Adonijah, kumabit sa, umakyat sa altar, sa horn of the altar, si Joab. Gaya ni Adonijah, di ba sa 1 Kings chapter 1, ganun ang ginawa niya. And King Solomon was told, Joab has fled to the tabernacle of the Lord, there he is by the altar. Kasi dito sa Exodus chapter 27 verse 2, yung four corners ng altar, merong horns yon na parang patulis. Doon sila sumasabit. Joab has fled to the tabernacle of the Lord, there he is by the altar. Then Solomon sent Benaiah the son of Jehoiada, saying, go strike him down. Patayin mo si Joab. Dahil nga, si Joab pinatay niya si Amasa and si Abner of Ner. So, betrayal yon. Walang kaalam-alam si David. Verse 30, so Benaiah went to the tabernacle of the Lord and said to him, thus says the king, come out. Lumabas ka dyan. And he said, no, but I will die here. Dito ako mamamatay. Sabi ni Joab. But Benaiah brought back word to the king, saying, thus said Joab, and thus he answered me. Sabi ni Joab, dun daw siya mamamatay. Kaya di raw natin siya pwedeng kunin. Dun daw siya. So, sinabi ni Benaiah kay Solomon, and then ang sabi ni Solomon, then the king said to him, do as he said. Sige, sabi, gawin mo ang sinasabi niya. Kung anong gusto niya, gawin mo. Do as he said, and strike him down and bury him, that you may take away from me and from the house of my father the innocent blood which Joab shed. Dahil inosente yung blood ni Amasa at saka ni Abner of Ner. Kasi nga, nung time na to, eye for an eye, tooth for tooth. Blood for blood, life for life. Yun yung law ni Almighty Father. Na hanggang ngayon, ganun pa rin ang law ni Almighty Father. Pero instead na sinakop na ni Jesus Christ yung tooth for a tooth, dahil nagkasala tayo, sinakop na natin ni Jesus Christ. Kaya hindi na tayo pumapatay ng kapwa-tao natin. Napapatawad na tayo. Dahil sa dugo ni Jesus Christ. Pero kung ang old covenant ang susundin natin, baka wala nang matirang tao sa buong mundo. Wala nang matitirang tao sa buong mundo. Nagpatayan na lahat. Kasi nga lahat tayo masama. Pero dahil kay Jesus Christ, nagkaroon tayo ng hope in a future. Kaya i-worship natin si Jesus Christ. He is God like the Almighty Father. Verse 32, so the Lord will return his blood on his head because he struck down 2 men more righteous and better than he, and killed them with a sword, Abner the son of Ner, the commander of the army of Israel, and Amasa, the son of Jether, the commander of the army of Judah.
Though my father David did not know it, hindi alam ni David na papatay ni Joab si Abner at saka si Amasa. Traitor, no? Si Joab. So, tapos nag-traitor din siya, sumali siya kay Adonijah. So may tendency kaya kailangan maging malinis ang house of Solomon. Dahil before ibigay ni Almighty Father ang kingdom of Israel kay David, nilinis muna lahat ni Almighty Father. Tinanggal niya yung mga tao na magbe-betray kay David. So ngayon, tinatanggal ngayon yung mga tao na magbe-betray kay Solomon. Verse 33, their blood shall therefore return upon the head of Joab, and upon the head of his descendants forever. But upon David and his descendants, upon his house and his throne, there shall be peace forever from the Lord. Magkakaroon ng kapayapaan. Dahil tinanggal na yung mga tao na nagkasala kay Almighty Father. Gaya ni Joab, ni Adonijah, mga nagbe-betray. Ayaw ni Almighty Father ng mga traitor. Bago maging traitor ang isang tao, sinungaling muna siya, no? Prideful siya. Gaya ng head ng mga fallen angels. Prideful. Verse 34, so Benaiah the son of Jehoiada went up and struck and killed him. So umakyat ngayon si Benaiah sa altar, sa horn, para patayin si Joab. And struck and killed him. And he was buried in his own house in the wilderness. The king put Benaiah the son of Jehoiada in his place over the army. And the king put Zadok the priest in the place of Abiathar. So, merong commander na ginawa or inatasan si Solomon. Ang commander ng kanyang army, si Benaiah. Ang high priest ay si Zadok instead of Abiathar. So, meron pang natitirang isang tao na may tendency na magkaroon ng malicious intention against Solomon, si Shimei. Verse 36. Then the king sent and called for Shimei. So, tinatawag lahat ni Solomon kasi nga bilin niya ng tatay niya. And said to him, build yourself a house in Jerusalem. Si Shimei, isa siyang Benjamite, no? Pero, sabi ni Solomon, sorry. Solomon na tayo ngayon. Build yourself a house in Jerusalem. Sa Jerusalem ka magpagawa ng bahay. Lumipat ka rito sa Jerusalem, sabi ni Solomon. And dwell there and do not go out from there anywhere. Huwag ka nga alis. Dito ka lang sa vicinity ng Jerusalem. Hindi ka pwedeng lumagpas or umalis ng city of Jerusalem. Dito ka lang nakatira. Dito ka lang paikot-ikot, sabi ni Solomon. Kompleto ang lugar dito sa Jerusalem. Kung gusto mong mag-shopping, nandito lahat sa Jerusalem. Kung ano mga kailangan mo, nandito lahat sa Jerusalem. And dwell there and do not go out from there anywhere. Huwag kang pupunta sa kahit na saan. For it shall be on the day you go out and cross the brook Kidron. Know for certain you shall surely die. Your blood shall be on your head. Pag umalis ka. Jerusalem, lalagpas ka lang sa linya ng Jerusalem, makalis ka lang, papatayin ka. Kaya wag kang lalabas pag nagpunta ka ng Brook Kidron, yari ka na, sabi ni Solomon. Bakit nangyari to? Dahil nga si Shimei, he cursed David. Verse 38, and Shimei said to the king, the saying is good, as my lord the king has said, so your servant will do. Maganda yung
Maganda yung plano mo, Solomon. No? Sige, dito na lang ako sa Jerusalem. Instead na sa, doon ako sa may Brook Kidron nakatira, o sa Benjamin tribe. Dito ako titira sa Jerusalem. Kung progressive city tong Jerusalem, dito ako titira. The saying is good, as my Lord the King has said. So your servant will, susundin kita. So Shimei dwelt in Jerusalem many days. Now it happened at the end of 3 years. So 3 years na nakatira si Shimei sa Jerusalem. Pero at the end of 3 years, the 2 slaves of Shimei ran away to Achish, the son of Maacah, king of Gath. Tumakas ngayon yung dalawang servant ni Shimei. So nagpunta yung servant ni Shimei kay Achish, king of Gath. And they told Shimei, saying, look, your slaves are in Gath. Naku, tumakas yung mga slaves mo. Nandun sila sa Gath. Anong gagawin mo ngayon? May nakapagsumbong. Verse 40, so Shimei arose, saddled his donkey, and went to Achish at Gath to seek his slaves. Nagpunta siya sa Gath kay King Achish para hanapin ng kanyang mga slaves kasi tumakas. And Shimei went and brought his slaves from Gath. At nakauwi naman siya ng Jerusalem. Kasama niya ang kanyang mga slaves. And Solomon was told that Shimei had gone from Jerusalem to Gath and had come back. Umalis si Shimei. Sinanap niya ang kanyang mga slaves. Nagpunta sa Gath, pero nakabalik na siya. Pero di ba ang bilin na bilin ni Solomon, huwag kang aalis ng Jerusalem. Bakit nangyari yon? Bakit tumakbo yung kanyang mga slaves? Inalaw ni Almighty Father na tumakbo yung kanyang mga slaves. Para makalis siya ng Jerusalem, para maparusahan siya. Verse 42, did the king send and called for Shimei and said to him, did I not make you swear by the Lord? Di ba nangako ka kay Almighty Father and warn you, saying, know for certain that on the day that you go out and travel anywhere, you shall surely die. Mamamatay ka pag nag-travel ka, namasyal ka out of Jerusalem. Kahit na saang lugar, magpunta ka sa tribe of Issachar, papatayin ka doon. Papatayin kita, papahanap kita. Basta dito ka lang sa Jerusalem. Di ba nag-promise ka sa akin? Dahil pag umalis ka, you shall surely die. And you said to me, the word I heard is good. Di ba nagkasundo na tayo? So bakit ganyan ang ginawa mo? Why then have you not kept the oath of the Lord and the commandment that I gave you? Bakit hindi mo sinunod ang pangako mo kay Almighty Father? The king said moreover to Shimei, you know, as your heart acknowledges, all the wickedness that you did to my father David. Hindi mo ba natatandaan? Yung wickedness na ginawa mo kay David, yung tatay ko, di ba minura mo siya? Di ba masama ang loob mo sa kanya? Therefore, the Lord will return your wickedness on your own head. But King Solomon shall be blessed, and the throne of David shall be established before the Lord forever. So the king commanded Benaiah the son of Jehoiada, and he went out and struck him down, and he died. Thus the kingdom was established in the hand of Solomon. Nawala na yung mga tao na may tendency na maging mag-betray sa kingdom of Solomon. Una si Adonijah, si Abiathar, pinalis. Si Joab, pinatay. And then si Shimei, yung may mga kasalanan. Ayaw na ayaw ni Almighty Father. So, bakit ganito ang nangyayari sa Old Covenant? Yung patayan. Bakit? Pero ngayon, ang turo sa atin ng Almighty Father, turo sa atin ni Jesus Christ, to love our enemies. Do good to those who hate you.
dito pinapakita na ang kalaban natin, dito pinapakita, no? Kasi very visual. Hindi pa kasi naiintindihan ng tao, kaya visual ang pinapakita ni Almighty Father sa Old Covenant. Pero sa New Covenant or sa New Testament, naiintindihan na natin dahil dumating na si Jesus Christ. Alam na natin kung sino yung kalaban natin. Dati hindi natin naiintindihan kung sino yung kalaban natin. Akala natin sa Old Covenant, lahat ng tao na nangungutya sa'yo, yun ang kalaban mo. Kasi hindi pa tayo maalam. Hindi pa tayo aware. Wala pa si Jesus Christ na nagtuturo sa atin na mahalin yung kapwa-tao natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Pero ngayon, yun na ang turo sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Na yung mga tao, mamahalin natin. Dahil ang kalaban natin, principalities and forces of darkness of this world. And instead na makikipaglaban, dito kasi pakikipaglaban to, no, physically. Ngayon, ang pakikipaglaban natin ay spiritual warfare. Hindi na physical. Kung noon dapat matapang ka para makipaglaban, kailangan kang may sword. Ano na ang sword natin ngayon? Salita ng Diyos. Yun ang mga dadala natin. Tinuruan tayo ni Jesus Christ. Dahil ito, mga example lang to. Itong mga tao na mga kalaban dito, ito yung mga principalities, mga example, mga forces of darkness. Ngayon, yung forces of darkness, na nilulukuban ang mga tao. Kaya lagi tayong magpapray, magpapakumbaba sa tatay natin, mamahalin natin yung kapwa-tao natin, iintindihin natin. Dahil yun ang turo sa atin ng tatay natin para tayo maging sons and daughters of the Almighty Father. At para maging kaibigan natin si Jesus Christ. We will worship our Father in spirit and in truth. We will worship Jesus Christ because He also forgives sins like the Almighty Father, and He gave His life for us. His precious blood is valuable. Thank you, and God loves us all so much.